Mula sa pagiging isang batang hinahangaan sa telebisyon hanggang sa pagiging singer, songwriter, direktor at lingkod bayan, talagang kakaiba ang naging paglalakbay ni Aiza Sigera. Ipinanganak si Carissa Yamson Sigera na mas nakilala noon bilang Aiza Sigera noong September 17, 1983 sa Quezon. Lumaki siya sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay hanggang sa lumipat sila sa Sampaloc, Manila. Doon nagsimulang mabuksan ang mas malalaking oportunidad para sa kanyang talento. Sa murang edad na 3 years old, unang nakilala si Ice nang sumali siya sa Little Miss Philippines, bahagi ng sikat na noontime show na Eat Bulaga. Kahit hindi niya nakuha ang pangunahing titulo, tumatak sa publiko ang kanyang husay sa pagbigkas ng tula, natural na karisma at kakaibang presensya sa harap ng kamera. Dahil dito, hindi nagtagal at naging regular siyang bahagi ng programa. Mula 1987 hanggang 1997, sunod-sunod ang naging proyekto niya sa telebisyon at pelikula. Isa sa mga pinakatumatak ay ang kanyang papel bilang isang batang karakter sa sikat na serye na Okay Ka, Fairy Ko, kung saan naging memorable ang tambalan nila ni Vic Soto. Ang kanilang on-screen father and daughter tandem ay naging paborito ng maraming Pilipino at humantong pa sa mga pelikulang naging matagumpay sa takilya. Pero hindi lamang pag-arte ang kanyang kayang gawin. Noong 1998, ipinakita rin niya ang kanyang talento sa basketball at nakasali sa isang major invitational event. At nang dumating ang panahon na unti-unti na siyang lumalayo sa pagiging child star, hinarap niya ang isang bagong hamon, ang paghahanap ng sariling identidad bilang isang artista. Noong 2001, pumasok siya sa mundo ng musika. Sa tulong ng mga record label, inilabas niya ang kanyang debut single na Pagdating ng Panahon. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang career at nakilala siya bilang singer, songwriter at guitarist. Ngunit habang patuloy ang kanyang tagumpay sa musika, may mga panahong tila hindi na siya gaanong nakikita sa mga teleserye at pelikula. Para sa ilan, parang nawala siya sa showbiz. Pero ang totoo, hindi siya tuluyang nawala. Pinili niyang tuklasin ang ibang bahagi ng kanyang talento, kabilang ang directing, habang unti-unti rin siyang pumasok sa public service. Noong August 12, 2016, itinalaga siya bilang chairperson ng National Youth Commission. Dahil dito, kinailangan niyang bawasan ang kanyang mga commercial commitments upang maituon ang kanyang panahon sa mga programang may kinalaman sa kabataan. Pagsapit ng March 2018, nagbitiw siya sa posisyon at muling nag-focus sa kanyang personal na buhay, pamilya at mga proyekto sa sining. Isa rin sa mga pinagdaanan niya ay ang proseso ng pagkilala at pagtanggap sa kanyang sariling identidad. Noong 2007, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang pagiging lesbian. Kalaunan, noong 2014, sinabi niyang kinikilala niya ang sarili bilang transgender man at piniling gamitin ang pangalang Ice. Kasabay nito, naging vocal din siya sa pagtatanggol sa LGBTQIA+ community. Noong December 8, 2014, pinakasalan niya si Liza Dino sa San Francisco, California. Ang kanilang relasyon ay naging paksa rin ng maraming usapan dahil sa kanilang same-sex marriage. Noong 2025, nasangkot naman si Aiza sa isang kumalat na maling balita na nagsasabing siya ay buntis. May mga post pang gumamit ng peking sonogram para palabasing totoo ang kwento. Agad niyang nilinaw na hindi siya buntis at sinabi niyang ang nakikitang umbok sa kanyang tiyan ay belly fat lamang. Ginamit din niya ang pagkakataong iyon upang punahin ang pagkalat ng fake news online. Gayunpaman, totoo na noon pa man ay may plano silang mag-asawa na magkaroon ng anak. Noong 2019, sumailalim si Ice sa egg retrieval bilang bahagi ng kanilang planong in vitro fertilization o IVF. Layunin nitong gamitin ang kanyang eggs kasama ang sperm donor at ilipat ang embryo sa sinapupunan ni Liza. At pagsapit ng 2026, patuloy pa rin ang kanyang paglikha ng musika at mga palabas. Kasama ang kanyang asawa, pinamamahalaan niya ang Fire and Aiza Entertainment na nakatuon sa concerts, artist management, film at theater productions. Isa sa mga naging highlight ng kanyang taon ay ang Being Live concert noong February 27, 2026 sa New Frontier Theater sa Cubao. Isa itong espesyal na pagtatanghal na pinaghalo ang musika, storytelling at mga bahagi ng kanyang personal na buhay. At tila hindi pa rito nagtatapos ang kanyang journey. May mga ulat din tungkol sa posibilidad ng muling pagsasama nila ni Vic Soto sa isang bagong pelikula para sa holiday season ng December 2026. Mula sa batang minsang humarap sa kamera sa edad na 3 hanggang sa artistang patuloy na lumilikha, nagdidirekta at
nagsasalita para sa kanyang paninindigan. Pinatunayan ni Aiza Sigera na ang isang tao ay hindi kailangang manatiling pareho upang manatiling mahalaga dahil ang tunay na sukatan ng isang artista ay hindi kung gaano siya kadalas makita sa telebisyon, kundi kung gaano kalalim ang bakas na naiiwan niya sa puso ng mga taong nakasaksi sa kanyang kwento.